Alam mo ba na sa iisang butter mixture lang ay makakagawa na tayo ng chiffon cake at cupcake? Tara, samahan niyo ko dahil yan ang gusto ko i-share sa inyo. So simulan natin sa dry ingredients. Gagamit lang tayo ng 2 and 1/2 cup of cake flour, 1 tablespoon of baking powder, 1/4 teaspoon of pink Himalayan salt, and then i-strain lang natin ito. Pagkatapos i-set aside lang muna natin. At para naman sa ating wet ingredients, gagamit lang tayo dito ng 8 pirasong egg yolk at i-whisk lang natin ito hanggang magiging pale yung color nito. At pagkatapos, pwede na nating lagyan ng 1 cup ng stevia or pwede kayong gumamit ng regular white sugar. Tapos, i-mix lang natin ito ng mabuti at pwede na nating ilagay ang 1/2 cup of coconut oil or pwede kayong gumamit ng vegetable oil or olive oil. So, depende na yan sa inyo kung anong prefer na oil na gagamitin ninyo. And then, halu-haluin lang ito at pwede na din nating ilagay ang 1 cup orange soda. Ang ginamit pala natin is royal kasi mas mabango yan. Tapos, maglagay lang din tayo ng 1/2 teaspoon of vanilla essence or vanilla extract. Same lang din yung bango naman yan. At i-add na natin yung dry ingredients dito sa wet ingredients. Paunti-unti lang natin ilalagay yung dry ingredients. Tapos, halu-haluin, i-mix natin lang ng mabuti. At pag ganito ng itsura ng ating mixture batter, pwede na natin tong iset aside para makaproceed na tayo sa paggawa ng meringue. So meron na tayo ditong 8 pirasong egg white at nilagyan ko lang din ng 1/4 teaspoon of cream of tartar. At i-mix lang natin ito sa low speed. Tapos aantayin lang natin na makikita na natin na magbabubbles na ito. So ayan na nga, ito na yung bubbles na hinahanap natin at ilagay na natin ng paunti-unti ang 1/2 cup of stevia. At pag naubos na nating malagay yung stevia, ilagay na natin sa high speed ang ating mixer. At aantayin natin na mag-stiff peak ang ating meringue. At ayan na nga, lumipas ang ilang minuto, i-check muna natin kung tama na ba yung meringue na ginawa natin. Ay wow, perfect! So ito yung hinahanap natin na stiff peak. Ayan, so kailangan ganito yung itsura ng ating meringue. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung tinutukoy ko na stiff peak. Ayan, so ito dapat yung itsura niya. Meron kang makikita na nagpo-point. Ayun! At lagi ninyong tandaan na pag ganito ka-perfect ang pagkagawa ninyo sa meringue, ibig sabihin po niyan, walang palpak na magaganap sa chiffon cake ninyo. At ayan na nga, nilagay ko yung meringue sa ating mixture batter ng paunti-unti. At dapat cut and fold lang ang pagmix natin. At dahil kalahati na yung na-mix natin, so pwede na nating ibuhos yung mixture batter dito sa natira na meringue. Pagkatapos, ganun pa rin, cut and fold lang yung pagmix natin. At pag nahalo na natin ng mabuti, pwede na nating i-transfer dito sa ating baking pan. So ito yung magiging chiffon cake natin. At naglagay nga lang po ako ng baking paper dito sa ating baking pan para hindi didikit mamaya. So ito naman yung magiging cupcake natin. Gumamit lang ako dito ng paper cupcake molder. Sa shopping online ko lang ito nabili. At ayan na nga, pwede na natin itong isalang sa ating preheated oven at 180 Celsius for 45 minutes. At ayan na nga, lumipas ang 45 minutes, ito na nga yung cupcake natin, luto na, ang ganda ng pagkaluto, no? So next naman nating lutuin yung chiffon cake. Alright, so luto na ang ating chiffon cake. Napakabango. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang pagkaluto ng ating chiffon cake, diba? Napaka-perfect talaga ang pagkaluto at ang kagandahan pa nito, iisang butter mixture lang ang ginawa natin pero nakagawa na tayo ng chiffon cake at cupcake.